Ako ang nilalang na walang mukha. Samahan niyo akong tunghayan ang panibago nating kwento. Pero bago ang lahat, mag-like muna at mag-subscribe and hit that notification bell para maging updated sa mga panibago kong videos. Simulan na natin ang kwento. Sa liblib na baryo ng Gubat Silang, tahimik ang buhay. Payapa ang paligid, sagana ang lupa, at bihira ang sakit. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. Isang hindi maipaliwanag na karamdaman ang kumalat, ubo, lagnat, panghihina, pagkabulag, at pagkalimot. Walang makapagpaliwanag kahit ang mga doktor mula sa kalapit na bayan. Dumating si Mang Cardo, isang albularyong may dalang orasyon, langis at panlunas. May suot siyang maitim na balabal at ang kanyang mga matay tila laging mapagmasid. Gumaling ang ilang tinulungan niya, kaya't mabilis siyang tinanggap ng bayan. Ngunit may kapalit, hindi lamang salapi, kundi minsan hayop o isang mahalagang gamit. Sa likod ng kanyang tulong, unti-unti niyang kinokontrol ang takot ng mga tao. Upang tuluyang makuha ang tiwala ng bayan, itinuro niya ang sinasabing ugat ng sakit. Si Lakay Ina, isang matandang naninirahan sa paanan ng bundok. Tahimik ito, kilala bilang tagapangalaga ng kalikasan. Kinakausap ang mga halaman, hayop, at nilalang na di nakikita. Ngunit dahil sa takot at desperasyon, naniwala ang mga tao sa albularyo. Sa utos ni Mang Cardo, sinunog nila ang bahay ni Lakay Ina. Wala siyang nagawa. Nasunog siyang kasama ng kanyang mga halaman at aklat ng karunungan. Ang mga tao ay natuwa. Akala nila natapos na ang sakit. Ngunit pagkaraan ng ilang araw, mas malala ang sumunod. Namatay ang mga hayop, nalanta ang mga pananim, at ang sakit ay tila naging mas mapinsala pa kaysa dati. Doon lamang naisip ng ilan, bakit lalong lumala kung patay na ang pinagmulan? Labis ang tuwa ni Mang Cardo. Wala na ang tanging taong kayang pumigil sa kanya. Hindi nila alam, isa pala siyang mambabarang, tagapagdala ng lason, sakit, at kamatayan. Ginamit niya ang kanyang gamot upang lalong manghina ang mga tao at pagkakitaan ang lunas. Sa bawat gabi, isinasagawa niya ang ritual sa ilalim ng buwan. Tumatawag sa mga espiritong alipin ng kanyang kasamaan. Ito ang hindi alam ng mga tao sa Baryo Silang at pinaglaruan lamang sila para sa pansariling hangarin ng mambabarang. Ngunit makalipas ang 7 gabi, may dumating na isang babae, si Dahlia, anak ni Lakay Ina. Lingid pala sa kaalaman ng mga tao si Lakay Ina
ay dating diwata ng kagubatan bago piniling mamuhay bilang mortal upang alagaan ang kalikasan. Taglay niya ang sining ng pagsasalita sa hangin, ng pag-awit sa halaman, at ng pagkakaibigan sa nilalang ng dilim. Nang siya'y magkaanak, iningatan niya si Dahlia sa piling ng mga nilalang ng kagubatan. Itinuro ang lihim ng pakikipag-isa sa kalikasan, hindi upang kontrolin, kundi upang pangalagaan. Si Dahlia ay matalino, mapagmahal at tahimik na bata. Pinaluwas siya ng kanyang ina sa Maynila para sana mag-aral at mamuhay ng normal. Hindi niya ginusto ang karahasan, ngunit nang mamatay ang kanyang ina, alam niyang panahon na upang ipaglaban ang katotohanan. Noong bata pa si Dahlia, pinalaki siya sa piling ng kagubatan. Tahimik lamang siyang bata, ngunit palakaibigan sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. May taglay din siyang kaalaman sa lihim na karunungan ng kanyang ina. Mahal na mahal niya ang kanyang ina, kaya naman labis na kalungkutan ang nadarama ni Dahlia sa pagkawala nito. Nagdasal siya ng taimtim para sa kapayapaan ng kanyang yumaong ina. Isang boses ang bumulong sa kanyang isipan tungkol sa tunay na nangyari na agad niyang kinabigla. Kaya naman tahimik siyang nanawagan sa mga nilalang ng kagubatan. Kapre ng akasya, duwende ng ilalim, tikbalang ng anino. Ako ay anak ni Ina, tulungan ninyo akong alamin ang katotohanan. Nagpakita ang mga engkanto. Ipinakita ng mga duwende ang hukay ng mga bote ng lason. Ipinahayag ng kapre kung paanong tuwing gabi ay may binubulong si Mang Cardo habang nilalason ang tubig ng nayon. Ang tikbalang naman ay nagsilbing tagapagturo ng daan sa kuta ng mambabarang. Agad namang nagplano si Dahlia upang agad na matalo ang mambabarang. Tinipon niya ang mga malalakas at epektibong kagamitan ng kanyang ina. Ang baston ng kanyang ina ay yari sa ugat ng punong balete at ang kanyang latigo na hinabi mula sa buhok ng mga diwata. Isang gabi, umuulan ng malakas, dumadagundong ang langit. Sa gitna ng liwanag ng kidlat, hinarap ni Dahlia si Mang Cardo. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagpakita ng galit, ngunit sa kanyang mga mata, naroon ang pighati. Alam ko na ang katotohanan, Mang Cardo. Mahinahon niyang sambit. Ikaw ang dahilan ng lahat ng kaguluhan dito sa baryo, pati na din sa pagkamatay ng aking ina. Nararapat lamang yan sa iyong ina dahil matagal ko na sanang nakuha ang aking nais sa lupaing ito kung hindi niya lang ako pinigilan noon pa. Sambit naman ni Mang Cardo na animoy tuwang-tuwa. Kailangan ko pang gamitin ang mga taong bayan para lamang siya tapusin dahil alam kong hindi niya kayang saktan ang mga tao. Talaga namang napakabuti nila kay Ina. Pinaubaya niya ang kanyang buhay para lamang wag saktan ang mga tao. Ngunit hindi ito napagtanto ng mga taga-baryo. Agad namang sumambit ng sumpa si Mang Cardo upang maparalisado ang katawan ni Dahlia.
Ginamit niya ang tungkod ng kanyang ina upang iwas-iwas sa hangin at mapawalang bisa ang sumpa na naging maitim na usok lamang at nawala. Inutusan ni Mang Cardo ang mga alipin niyang espiritu upang sugudin si Dahlia. Agad namang pumagitna ang mga kaibigan niyang mga nilalang. Ang kapre ay sinalag ang tila suntok ng isang itim na espiritu. Ang tikbalang naman ay hinampas ang lupa upang tumalsik ang iba pang espiritu sa ere. At ang duwende ay gumawa ng tila harang na gawa sa liwanag. Gamit ang lumang orasyon ng kanyang ina, binuksan ni Dahlia ang mata ng mga espiritong inalipin ni Mang Cardo. Isa-isa silang nagpakita, mga kaluluwang inangkin, mga nilalang na niloko. Bumuka ang lupa sa paanan ni Cardo. Isang aninong pamilyar ang lumitaw. Sila kay Ina, payapa ngunit matatag. Galit na galit si Mang Cardo, kaya pinakawalan niya ang huling kulam, isang hayop na may 2 ulo, may apoy sa dila at mukhang ahas. Pinatakbo ito kay Dahlia pero inilagan niya ito. Hinampas niya ito gamit ang kanyang mahiwagang latigo na agad namang natunaw ang hayop. Sinubukang tumakbo ni Mang Cardo, pero huli na ang lahat. Nagliwanag ang kinatatayuan niya. Mula sa ilalim ng lupa lumitaw ang mga ugat ng punong balete. Binalot nito si Mang Cardo. Hindi na siya makakilos at makapagsalita. Hindi ako nandito para maghiganti. Nandito ako para ituwid ang mali. Ang sambit ni Dahlia. Sa lupa ka nagkasala, sa lupa ka ring ibabaon. Ang tinig na mula sa kaluluwa nila kay Ina. At sa isang iglap, nilamon siya ng lupa. Kasabay nito nawala na ang mga sumpang bumalot sa baryo. Bago maglaho, nagpaalam sila kay Ina sa anak at pinabatid nito sa kanya kung gaano niya pinagmamalaki ang dalaga sa paglaban sa kasamaan. Habang hawak ang kamay ng ina, nangako si Dahlia na siya na ang magiging tagapamagitan sa mundo ng tao at mundo ng mga espiritu, engkanto at nilalang ng kadiliman. Tumulo ang kanyang luha, ngunit siya ay masaya dahil sa nakamit na hustisya. Matapos ang pagkatalo ni Mang Cardo, muling bumalik ang sigla ng kalikasan. Ang tubig ay luminaw, ang hangin ay naging presko, at ang mga halaman ay muling namulaklak. Si Dahlia naman ay nanatili sa kubo ng kanyang ina. Ngayon ay mas makapangyarihan, mas malawak ang karunungan, at handa sa lahat ng uri ng panganib. Natunghayan niyo ang ating kwento, subaybayan niyo ang karugtong na pakikipagsapalaran ni Dahlia, at maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Ito ang nilalang na walang mukha.